Magandang araw, Ginoong Padernal. Kami ang pangkat-una upang talakayin ng siglo ng Tagalog, Pilipino at Pilipino. Bago ang lahat, nais ko po muna magpakilala sa inyo. Ako nga po pala si Antoinette Ramos, isa sa mga miyembro ng pangkat-una. Narito ako para simulang talakayin ng aming paksa. Ang mga nilalaman ng aming paksa. Ang pang-una ay ang pagkakaiba at pagkakatulad. Sumunod naman ang siglo ng Tagalog, Filipino at Pilipino. Sumunod naman ang kahalagahan ng wikang Tagalog, Filipino at Pilipino. At ang panghuli ay ang mga mahalagang petsa, pananaw at aral ng siglo ng Tagalog, Pilipino at Pilipino. Simulan na natin talakayin ang unang bahagi ng aming paksa. Ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Tagalog, Pilipino at Pilipino. Tagalog. Ito ang pambansa nating salita. Pangunahing wikang Republikang Pilipinas na sinasalita ng mga taga-Hilagang Kapuluang Mariana. Ang wikang Tagalog ay nagsisimbolo ng ating pambansang lengguwahe. Ito ang ating ginagamit na lengguwahe para makausap natin ang mga kapwa nating Pilipino. Ang ating wikang Tagalog ang nagsisimbolong tulay upang magkaintindihan tayo ng ating mga kinakausap na Pilipino. Sumunod naman ay Pilipino. Ang Pilipino ay tinakdang tawag sa mga taong mamayan sa Pilipinas. Pilipino ang tawag sa ating mga nakatira rito. Ito ang tawag sa mga lahi natin. Ang Pilipino naman, ito ang silbing tawag sa ating ng mga taga-ibang bansa. Ang salitang Pilipino ay kahulugan ng tayo ay nakatira sa ating bansa na Pilipinas. Ito ang simbolo na nagpapatunay na tayo ay nakatira sa Pilipinas. Kilala ang salitang Pilipino sa pagtawag sa atin ng mga taga-ibang bansa na Pilipino upang matukoy din tayo na isang mamamayan ng Pilipinas. At ang panghuli ay Pilipino. Ito ang tawag sa asignaturang pinag-aaralan natin. Kung sa Ingles ay tinatawag natin itong subject. Ito ang asignatura na tinuturo ng ating paaralan. Dito naman, sa Filipino, ay nagsisimbolo ng pinag-aaralan natin tungkol sa Pilipinas. Kumbaga, pag sinabing Filipino, ayun ay isang paksa na tinatalakay natin sa ating paaralan. Magandang araw sa inyo. Ako si Maria Samantha Enriquez at narito ako upang talakayin ang pagkakatulad ng Tagalog, Pilipino at Filipino. Ang Tagalog ay ang wikang natural noong taong 1565 sa ligan ng wikang pambansa na siyang pinakamalaganap na sinasalita sa ating mga katutubong wika at sinasalita ng mga naninirahan sa Katimugang Luzon. Nakapreserba sa Tagalog at iba pang mga lokal na wika ang maraming makalumang salita o anyo ng mga salitang Kastila tulad ng sabon, samantalang ang bigkas naman nito sa kanila o sa Kastila ay habon. Pilipino. Ito ay wikang nasyonal noong taong 1943. Tumutukoy sa wikang pambansa batay sa Tagalog na may bukas na pinto sa pagpasok ng lahat ng mga salita at pariralang maaaring manggaling sa mga kapatid. Sa panahong ito din itinatag ang puppet government o ang malasariling pamahalaan ng Pilipinas noong panahon ng Hapon. Naglayong mabigyan ng boses ang mga Pilipino sa pamamahala ng bansa, ngunit naging sunod-sunuran lang din sila sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Hapon. Isinaad din dito ang pagtuturo ng Tagalog sa lahat ng mga paaralang elementarya. Filipino, ito ay wikang pambansa noong taong 1987. Ito ay wikang pinagtibay ng pambansang pamahalaan at ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa mga mamamayang kanyang sakop at tinawag itong tulay na wika. Ito din ang taon kung saan pinagtibay ng Komisyong Konstitusyonal na binuo ng dating Pangulong Cory Aquino ang implementasyon sa paggamit ng wikang Filipino. Hi, my name is Valerie C. Perez, BSHM 3rd Year College. Ang siglo ng Tagalog, Filipino at Pilipino. Ang siglo ng Tagalog, Filipino at Pilipino ay tumutukoy sa panahon mula sa ika-11 hanggang sa 21 siglo kung saan ang wikang Tagalog ay nag-evolve at nagkaroon ng iba't ibang pangalan. Noong ika-11 siglo, ang wikang Tagalog ay tinatawag na wikang pambansa.
dahil sa pagkakaroon ng mga batas na nag-uutos na gamitin ito sa mga opisyal na korespondensya at dokumento ng pamahalaan. Noong ika-20 siglo, ang wika ay tinawag na Pilipino bilang pagpapakilala ng isang national language na may kasamang mga salita mula sa iba't ibang relihiyon sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang wikang ito ay kilala bilang isang Filipino at ito ang opisyal na wika ng Pilipinas. Ang pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino. Ang Tagalog, ito ay pambansang salita. Ang pangunahing wikang Republikang Pilipinas na sinasalitan ng mga hilagang kapulan ng Mariana. Ang Pilipino ay itinakdang tawag sa mga taong mamamayan sa Pilipinas. Pilipino ang tawag sa ating mga nakatira sa Pilipinas. Ito ang tawag sa mga salithain natin. Ang Filipino naman ay ang taga-signaturang pinag-aaralan natin. Kung sa Ingles, tinatawag itong subject, ito ay asignaturang tinuturong sa ating paaralan. At ang isiglo ng Tagalog, Filipino at Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano, naging malaga ang paggamit ng wikang Ingles sa edukasyon at komunikasyon. Bakit? Ngunit sa paglipas ng panahon, naging mahalaga rin ang pagpapalaganap ng mga wikang katutubo tulad ng Tagalog, Bisaya at iba pa. Sa kasalukuyan, malawak na ang paggamit ng Filipino bilang isang wikang opisyal sa iba't ibang sektor tulad ng edukasyon, media at pamahalaan. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa inyo rin po, Ginoong Padernal. Ako po ay si Alea Ginpanes. Ang paksang aking tatalakayin ay isa din sa halimbawa ng siglo ng Tagalog, Filipino at Pilipino ng wika, ay isang Pilipinong manunulat, makata at aktivista na si Lope K. Santos. Isa sa kanyang pinakamahusay na halimbawa ng kanyang akda ay ang Banaag at Sikat. Nobelang kanyang naisulat na nagpapahayag tungkol sa panlipunan at politikal noong panahong kolonyalismo ng Espanyol sa Pilipinas. Sa kabuuan ng kanyang nobela, ito ay nagpapakita ng pagtitiwala sa sariling kakayahan ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang karapatan at kalayaan. At sa kasalukuyan, ang wikang Filipino ay naging mahalaga sa ating bansa, lalo na ito ay naging bahagi na rin ng ating kultura. Katulad sa modernong panahon ngayon, ay mas lalong lumalawak at na-adapt sa pagbabago ng lipunan at teknolohiya. Naging mabisa din ito sa iba't ibang rehiyon sa patuloy ng pagkakaroon ng bagong kaalaman at komunikasyon at nagdala din sa pagbabago ng pag-unlad ng wikang pambansa ng Pilipinas. Hanggang dito, ayun lamang po ang aking bahagi. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Marquez Clarence at ang aking pamagat na aking tatalakayin ay ang siglo ng Tagalog, Filipino at Pilipino. Ang siglo ng Tagalog, Filipino at Pilipino ay tumutukoy sa mga pagbabago at pag-unlad sa wika at kultura ng mga Pilipino mula sa pagdating ng mga Kastila noong ika-16 siglo hanggang sa kasalukuyan. Ito ay may malalim na kasaysayan na nagdudulot ng iba't ibang pagbabago sa wika at identidad ng mga Pilipino. Ito ay maaaring hatiin sa mga susunod na yugto. Ang wikang Kastila ay ang opisyal na wika ng Pilipinas noong simula ng pamumuno ng mga Kastila noong mga huling bahagi ng ika-16 na siglo hanggang sa pagtapos ng digmaang Kastila-Amerikano noong 1898. Nanatili ito kasama ng Ingles bilang de facto at opisyal na wika hanggang sa inalis ito noong 1973 sa pamamagitan ng pagbabago sa saligang batas. Matapos ang ilang buwan, muli itong itinalaga bilang opisyal na wika sa pamamagitan ng isang taas ng Pangulo at nananatiling opisyal hanggang 1987. Nang inalis ng kasalukuyang saligang batas ang opisyal nitong katayuan at itinalaga na lamang ito bilang isang opisyal o hindi sa pilitang wika. Magandang araw din ng Padernal at magandang araw din sa inyo mga kamag-aral. Ako nga pala si Joshua Derek San Diego. Ang paksa na aking tatalakayin ay isa rin sa siglo ng Tagalog, Pilipino at Pilipino. Una ay ang panahon bago ang Kastila.
Sinasabi ng mga Pilipino noon ay may sariling wika na bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating bansa, ay marami ng salita at kahulugan ang naging bahagi ng Pilipino mula sa mga panahong ito. Sumunod naman ay panahon ng kolonisasyon. Sa panahong ito, naging bahagi na ng ating kolonya ng Espanya ang Pilipinas. Kung kaya't naging bahagi na rin ng buhay ng Pilipino ang pag-aaral ng wikang Espanyol. Kaya naman, maraming salitang Espanyol ang naging bahagi ng ating wika. Sumunod ay ang panahon ng Amerikano. Matapos tayong sakupin ng Espanya at maging bahagi na ng buhay ng Pilipino ang pag-aaral ng wikang Espanyol, at ipinalabas na ang bansang Amerika ang tumulong sa atin upang makalaya sa kamay ng mga Kastila. Sa panahon ng Amerikano, dito nagkaroon ng malalim na impluwensya sa pag-aaral ng wikang Ingles at pag-aaral ng sistema ng pamamahala. At sumunod naman ay ang modernisasyon at pag-usbong. Sa panahon ng ikalawang digmaan, pandaigdig at pagkatapos nito, nagkaroon ng modernisasyon at pag-usbong ang Pilipinas. Ito ang panahon kung saan naging mas makabago ang wika at kultura ng mga Pilipino. Sa panahong ito, matapos ang ikalawang digmaan pandaigdig, naging moderno at pag-usbong ng Pilipinas. Sa panahong ito, naging mas makabago ang kultura at wika ng mga Pilipino. At sunod naman ay ang pagbuo ng Filipino. Sa ilalim ng Konstitusyon 1987, itinatag ang wikang pambansa na tinatawag na Filipino. Ito ay isang formal na wikang batay sa mga umiiral na wika sa bansa na may malalim na kasaysayan sa pag-aaral. Sa ilalim at sinasabi na sa Artikulo 14, Section 6 hanggang 9, ang wikang pambansa ay Pilipino. At nililinaw dito na ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Gabriel Guong at naririto ang aking bahagi. Ano nga ba ang kahalagahan ng wikang Tagalog, Filipino at Pilipino? Ang ilan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang wikang Tagalog, Filipino at Pilipino ay una, upang magkaroon tayo ng maayos na komunikasyon sa isa't isa. Pangalawa ay upang makapagbahagi tayo ng karunungan sa bawat isa. At panghuli ay upang magkaroon tayo ng kaalaman at wastong pananaliksik ukol sa kasaysayan ng ating bansa. Alam naman natin na ang wika ang pinakamahalaga sa anumang paraan ng mabisang komunikasyon. Sa kahit anumang anyo nito, wika ang pinakamabisa sa paghahatid ng mga diwa at kaisipan. Ang wikang Filipino na siyang pambansang wika sa Pilipinas, ay ang wikang ginagamit sa buong bansa. Ang wika ay hindi lamang kumakatawan sa isang tao, bagkus kumakatawan din ito sa pangunahing pagpaparating sa ibang panlipunang pagkakakilanlan. Sa madaling salita, ang wika ay tumutulong na mapanatili ang mga damdamin ng kultura. Kahalagahan ng wikang Tagalog, Filipino at Pilipino. Sinasagisag mismo ng pagpapalit ng F sa P ang modernisasyong pinagdaraanan ng wikang pambansa. May akala noon na isang akomodasyong pampolitika lamang ang pagbabago ng isang pangalan ng wikang pambansa, na ginawang Filipino ang Pilipino para mapahinahon ang mga rehiyonalistang anti-Pilipino, ngunit pinatunayan ng mga pangyayari na wasto at nararapat ang naturang pagpapalit ng pangalan ng ating wikang pambansa. Kung isipin natin, parang isang simpleng pagpapalit lamang ito ng F na dating P, ang pasyang gawin ito ay sagisag at kaganapan ng isang kasaysayan. Filipino, kinakatawan nito ang wikang pambansa. So, ang kahalagahan ho ng F, sa pagpapalit ng F sa P, ay hindi lamang dahil gusto lamang nitong mapahinahon ang mga ibang relihiyon at ibang mga wika para magbuklod-buklod. Ngunit ito lamang ang nagsisilbing patunay na nararapat na palitan ang Pilipino ng Filipino at magkaroon ng ibang kahulugan ang Pilipino sa Pilipino.
Ang laban ng Pilipino at Filipino iginiit ng mga panghating rehiyonalista gaya ni Demetrio Quirino Jr. na ang Pilipino ay purong Tagalog lamang, lumilitaw na ang panukalang Filipino upang maging wikang pambansa. Para kay Quirino, ang Filipino o pantay-pantay na representasyon ng lahat ng wika sa Pilipinas. Lumalabas na ang konstitusyon ang tadhana upang gumawa ng hakbang tungo sa pagkakaroon at formal na pagkilala sa isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino. Dahil po sa pagpapalit ng letter P sa letter F ay nagkaroon ng pagbubuklod-buklod ang mga Pilipino para magkasundo kung ano nga ba ang wikang pambansa na hanggang ngayon ay ginagamit natin. Narito ang ilan sa mamahalagang petsa, pananaw at aral sa siglo ng Tagalog, Filipino at Pilipino. Noong 1935, ang konstitusyon ay 1935 ay nagtatakda ng wikang pambansa na batay sa wikang Tagalog. Ang konstitusyon ng 1935 ay nagtatakda ng wikang pambansa ng batay sa wikang Tagalog. Ang konstitusyon ng 1935 ay nagtatakda ng pagkakaroon ng isang wikang pambansa ng Pilipinas. Ito ay batay sa wikang Tagalog dahil ito ang wikang pinakamalawak na gamit ng mga relihiyon at ito ang pinakamalapit na wika nagsisilbi batayan ng iba pang mga wika sa bansa. Noong 1936, itinatag ang surya ng wikang pambansa na nagsisilbing sentro ng pag-aaral at pagpapalawak ng wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas. Itinatag ang surya ng wikang pambansa noong 1936 na nagsisilbing sentro ng pag-aaral, pagpapalawak ng wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas. Ang surya ng wikang pambansa ay tinatag upang magbigay ng kasaysayan ng paggamit ng wikang Tagalog at iba pang wika ng Pilipinas. Nalalayon itong mapalawak ang kaalaman ng wikang ito at nagkakaroon ng pag-unlad ng larangan ng wika at kultura sa bansa. Noong 1946 naman, ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay itinatag upang mataguyod sa wikang pambansa. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay tinatag upang magtaguyod ng wikang pambansa. Ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay tinatag upang magtaguyod sa wikang pambansa. Ito ang naglalayon na mapalawak at mapabuti ang paggamit ng wikang Pilipino sa bansa. Bahagi ito ng pagpapahalaga sa wikang pambansa at sa kultura ng Pilipinas. Noong 1971, ang Pilipino ay itinatag bilang opisyal sa wika ng bansa. Ang Pilipino ay itinakda bilang opisyal na wika ng bansa noong 1971. Ang Pilipino ay itinakda bilang opisyal na wika ng pambansa noong 1971. Ito ay nagsisilbing wikang pambansa ng batay sa wikang Tagalog, ngunit may kasamang mga salita mula sa iba pang mga wika sa Pilipinas. Mahalaga ang pagkakaroon ng opisyal na wika upang magkaroon ng pagkakaisa sa bansa at maging organisado at komunikasyon sa iba pa ibang rehiyon. Noong 1987 naman, ang konstitusyon ng 1987 ay nagtakda na ang wikang Pilipino ay batay sa wikang Tagalog. Ang konstitusyon ng 1987 ay nagtatakda na ang wikang Pilipino ay batay sa wikang Tagalog. Ang konstitusyon ng 1987 ay nagtatakda na ang wikang Pilipino ay batay sa wikang Tagalog. Ito ay nagpapakita ng pagpapahalaga at kasaysayan ng kultura ng wikang Tagalog upang mapalawak at mapabuti ang wikang Pilipino. Sa kabuuan, ang mga sa pananaw at aral sa siglo ng Tagalog, Filipino at Pilipino ay nagpapakita ng kahalagaan sa pagkakaroon ng wikang pambansa, ng pagpapalawak at pagpapabuti ng wikang Pilipino at ang pagpapahalaga ng kasaysayan at kultura ng wikang Pilipino or Tagalog. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli ito ang Pangkat 1.